Okay mga kabads, mga kaibigan, alam nyo nakakagulat kasi itong Tagalog versus Bisaya na to, matagal na yan, as in, college pa ako, matanda na ako ngayon mga lods meron na yan, as in Dota 1 days pa lang, or yung, kasi nung, eto lang bigay ko lang sa inyo yung history in my perspective dito sa feud na to. Nung, dati kasi, bago magkaroon ng Steam, meron munang GG Client. GG Client pa yung tawag doon, na nag-rename sila sa Garena, okay? Pero nung GG Client days pa lang doon, yung tunnel, kasi may mga room doon talagang uso na yung Tagalog versus Bisaya war. Ngayon, parang na-revive siya for whatever reason. Sinisisi ko si Liam kasi kasi masyadong maganda yung mga jokes niya. Ito, panoorin na natin ang makabagong Tagalog versus Bisaya. Liam, nakagat ako ng Bisaya. Kailan ako magbubutas ng puno ng saging? Okay, research nyo na lang yan. Gusto kong gusto ko kasing ma-monetize. Meron kasing isang saging. Drawing ko na lang. Meron kasing puno ng saging, di ba? Yung puno ng saging, may butas siya, tapos merong lumalabas na tubig. Okay, so hanggang doon lang yung description ko doon. Tuloy natin. Sa mga Bisaya, hindi naman nakakahawa maging Bisaya. Siguro, kung may dugo kayong Bisaya, example, si Eugene, di ba may dugo siya ni Ryzen? Nung nalagay siya sa panganib, na-trigger yung dugo na yon, tinake over siya. Kagaya lang din noon, halimbawa, nalagay ka sa alanganin, magte-take over yung dugo mong Bisaya, kaya yung pagnanasa mo sa puno ng saging, ma-awaken. Tarantado. Of course, si Boss Liam yan, mga joke time lang naman yan. Hanapin natin yung ibang niya. Kasi marami to ito. Boss Liam, bakit po kumakain ng mga Tagalog ng pagpag? Ganyan na ba sila kagipit sa Manila? Well, yung pagpag, para dun sa mga hindi nakakaalam, maraming documentary niyan. Ito yung mga tinapon na tira-tira ng mga ng fast foods, okay? Kasi ang policy kasi ng mga restaurant owners, kasi baka ang mangyari, magkaroon ng president na may mag-abang ng mga tira-tira nila. So, ang ginagawa nila, tinatapon nila. And yun nga lang, pag tinapon nila, sabi nga nila, another man's garbage is another man's treasure. Literal na yung mga urban poor na tinatawag, ang ginagawa nila is kinakalakal nila yung basura na yon para kunin yung pagpag na yon, tapos nire-recook nila. Now, ano po ba yung science behind the pagpag? Okay? According to studies, miski sterilized mo yon or lagyan mo ng pakuluan mo, lutuin mo, hindi pa rin mamamatay yung mga bakterya na nandun. Kasi ibang, kumbaga yung bakteryang na sa basuran, iba dun sa bakteryang nakasanayan natin pag nasa bahay tayo. Hindi familiar yung ating immune system doon sa ganon. Kaso siguro yung mga kumakain ng pagpag, nasanay na sila doon. Pero tayong normal na tao na kumakain ng, I suppose, kumakain ng 3 beses ang araw, hindi tayo used sa ganon. Okay, so tuloy natin. Hindi naman sa gipit, kasi masarap din kasi ng pagpag. Mukbang nga tayo, Liam! Sa mura na madumi pa. Gusto nyo pag nag 1 million follower ako, magmukbang ako niyan Boss Liam. Yan panindigan mo yan, Liam Nako, ang internet, sumisingil ng utang yan, di ba? Eto. Walang unanong snatcher, tsaka magnanakaw, wala din ako nakitang unanong akit bahay. Yun nga, ang kahanga-hanga sa class na yan di ba? May nakita ba kayong unanong bading, di ba? Meron naman, di ba? I think yung partner ni Mahal, di ba, si Mura, I believe LGBT yun. I'm not sure kung mali ako, sorry. Pero there are LGBT na, hindi naman, siguro mas konti lang sila in volume dahil regular size yung mas maraming regular size na tao kaysa sa mga dwarf, nagsasuffer ng dwarfism. You can look at this actually using a bell curve, 'di ba? Ang regular height nandito, 'di ba? Nasa gitna itong malaking
anong tawag nila dito? As sigma yata yung tawag nila dito. Tapos pagka nasa negative 2 sigma ka na, yun, dito yung, nandito sa, or yung mga outliers, dito na yung dwarfism, di ba? Ito yung norm, ito yung exception to the rule, di ba? Ito, yung mga nandito rin, yung super tatangkad, di ba? So, I'm just saying sa inyo mga lods, it's all statistical. Yung kalokohan ni Boss Liam, it's all for fun, pero you can look at it in a very objective manner. O, tuloy natin. Kung meron man, bihira or unanong nasa kulungan. Wala, di ba? Kasi, hindi, kasi mas mahirap sa kanilang gumawa ng krimen. Pero it's not, meron din naman silang pwedeng gawin na krimen, di ba? I'm not saying kung meron talaga, but I'm just saying na ang crime kasi, di ba, may tatlong factor ng crime. Yung, ano yun, yung mga ano dyan, crime student dyan, di ba, yung opportunity, motive, and something, the other one, di ba, tatlo yun eh. I mean, everyone can do a criminal act pagka provided yung tatlo na yan, di ba? But siguro, since of their small stature, mas hindi kaya, walang opportunity to do it, right? Tuloy natin. sila talaga yung totoong mabubuting tao. Ito tanong ko sa inyo ni minsan ba sumagi sa isip nyo na may unano sa impyerno? Walang unanong snatcher tsaka magnanakaw, wala din ako. Yung mga imp, di ba, sa Greek mythology, but that's just another story. Hindi, imp ba? Hindi, mali yata ako doon. I'm not sure. Okay, so, hanap pa tayo ng iba. Ito. Mas madami pa kaysa puno eh. Sa totoo lang. Ito yung sa bading eh. Pero explain ko lang sa inyo yung sa butas ha. Kasi, alam mo kasi, yung mga butas kasi, it could be misconstrued as a phallic object, okay? Okay, what is a phallic object? Para lang matutunan tayo, hindi lang puro lokohan. Phallic object yan. Phallic object yan. Ito yung in the psychology of Freud, yung phallus kasi, or I believe yung shape of a penis or ayan, can represent fertility, aggression. Sa babae, yung kabaliktaran niyan is yun nga, yung butas, 'di ba? So, 'di ba pag meron kayong, sabi nga nila, yung mga rockets daw ni Elon Musk is a phallic object kasi mukha siyang penis, 'di ba? Or kung nanonood kayo nung Austin Powers, 'di ba? So, karamihan kasi ng mga Bisaya Tagalog versus Tagalog enjoyer ngayon, mga kabataan. And usually kayo kasi pag nakakita kayo ng mga naka-erect na bagay, it connects with something primordial sa inyo, or in the words of Freud, phallic yung tawag doon. For example, nakita niyo yung rocket ni Elon Musk. Some people are saying it looks like a dick. So, yun yung phallic object phallic object sa utak ng tao kapag nakakakita kayo ng mga ganon. Now, opposite of phallic is called a yonic object. Okay, yung yonic naman, yung mga butas, 'di ba? So, ngayon, since nagkaroon ng meme about dito sa butas-butas na to, yung butas ng puno ng saging, ayan, wala namang foul siguro dyan kasi butas lang yan, tsaka paa. At tsaka itong simento na to, di ba? So, eto, nagkaroon ng meme tungkol dito kasi nga, most of the people enjoying this meme are kids. And, they can't, natatawa pa sila sa ganito. Probably because first time they hear it. Pero, ako nga kasi narinig ko na yan dating-dati pa. Iba lang ng konteksto. Mas ano nga lang ngayon, mas sexual in nature, I wanna say, and asaran ng pagpag, ng foreman, ganyan. Tapos, marami pa yan eh. I'm not going to show you yung mga memes kasi some of the memes are, well, tingnan nyo na lang siguro sa page ko para makita nyo. Yung iba kasi bastos talaga. Pero I'm just trying to at least extract a little bit of science and psychology dito sa nangyayari na to. Pero sana, intindihin nyo rin na miski Bisaya or Tagalog tayo, iisang lahi lang tayo, and dapat tayong maging proud sa ating pagiging Pilipino dahil wala namang ibang tao magiging proud sa salin lahi natin kung hindi tayo lang, di ba? Yung mga jokes na yan, keep it there. Keep it sa comment section, keep it dito sa kila Boss Liam and whatnot, sa amin. Pero
apart from that, wag na, 'di ba? Kumbaga, merong mga tao talaga na umaasa sila dun sa pagpag kasi yun lang yung kaya ng budget nila. It's a very tough world. Hindi naman ang gobyerno natin, they are trying to dole you out ayuda, pero kulang pa rin yun, di ba? And itong mga tao na to, for them to sustain their life, kailangan nilang kumapit sa ganong klaseng mga galawan, di ba? Hindi yun nakakahiya. It's just kawawa nga yun kung ako yung tatanungin mo. And meron din naman mga tao na mas gugustuhin nilang tumira sa probinsya na malayo sa kabiasnan. So kung hindi sila aware sa mga Manila things or NCR things, that's because it's easier to live there, 'di ba? And mas gusto nila yung mga ganong klaseng vibes na, alam mo yun, less pollution, less stress, mas mura yung bilihin, at mas close to nature yung buhay. Kat hindi tulad dito sa napaka highly urbanized na buhay natin. So, akin lang, mahalin natin ang isa't isa, mga lods. Tayo na lang ang magtutulungan dito. Wag naman tayo maghilaan pababa. Keep it in the comment sections, mga lods, ha? Yan lang naman po yung sa akin for today. Thank you, Boss Liam. Gege, mga lods.